Mga katambay, kamusta po? Nagbabalik po muli si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Senator Marcoleta na pinalitan po dahil napakaaga po ang naging kudita sa Senado. Dadalawang hearing pa lang po bilang chairman po ng Blue Ribbon Committee ay pinalitan na po ni Senator Lacson mga tambay. Ang sinasabi pong marami rin pong issue sa kanya. Lalong-lalo din daw po yung anak niya ay may issue rin po mga kababayan. At nagpahayag po rito ang Senator Marcoleta, lalong-lalo po sa mga kandidato daw po. Kandidato na papunta raw po na impyerno. At hinihiling din po sa bagong chairman po ng Blue Ribbon Committee na sana po ay matukoy at walang pinapaboran sana mga kababayan. At syempre po, pakinggan po natin ang buo pong pahayag ni Senator Marcoleta mga kababayan. Dito po sa bagong talaga na Blue Ribbon Committee Chairman Pampilo Lacson, Senator Lacson. Pakinggan po natin. Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa makatwid, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total, naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin sa ating distinguished gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Yan po mga tambay. Sana Yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta at hiling po niya sa bago pong talaga na tinalaga po ng bagong Senate President na sinasabi pong galing daw po umano sa Wambol University, mga kabayan. Yan po mga tambay. Totoo po yan eh. Naumpisahan na po ni Senator Marcoleta at talaga pong napakarami na pong inilabas na sangkot na mga politiko, lalong-lalo po sa House of Representatives, mga district engineer, mga engineer po sa DPWH. At syempre po, napakarami po dapat imbestigahan dyan. Hindi lang po mga district engineer, hindi lang po mga engineer, pati po sana yung dating chair, yung dating secretary na si Secretary Bonoan. Hindi po porket na wala na po siya at nagretiro na po siya o nagresign, ay wala na po siya accountability. Napakalaki po ng accountability ng isang DPWH secretary. Mga kabayan, huwag po sanang yan po mawalan po ng saysay at sinasabing mabasura lang po, lalong-lalo po ang isang secretary ng DPWH na si Bonoan. Masama rin po sana sa investigasyon yan. Tama po lahat ng sinabi ni Senator Marcoleta. Baka po ang mangyari dito, mga kabayan, ay mamimili lang po sila ng mga politiko na papangalanan nila at karamihan po dito ay hindi naman ganun kagrabe ang kinuwang komisyon. At syempre, yung sinasabi nga po na hindi naman sila talaga sangkot doon sa proyekto na yon. Baka mamaya magturo lang na magturo dahil alam naman po natin at alam din ni Senator Marcoleta dahil nanggaling siya ron sa Kongreso na sanay po sa ganitong sistema. Tatakutin ka nila para lang ikaw ay magturo. Dahil unang-una, ang ipananakot sa'yo ay iko-contempt ka. Diba? Kaya nga po dyan na nausong si Boy Contempt.
sa lugar na yan, sa House of Representatives. Kaya nga po sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi po ba? Lalong-lalo po yung nanggaling sa Senado, yung hinihiring nila, mga kabayan, nung isang araw na gumagastos po ng daan-daang milyon, bilyon, pinatatalo, saan po pinatatalo? Sa casino. Di ba? Grabe pong gumastos. Sino po yon? Yung DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, di ba? Si Hernandez. Grabe po yan. Yan po yung nagpangalan ngayon nakasabwat at nakakuha raw po at nagbibigay siya ng komisyon dito po kay Senator Estrada at Senator Villanueva, mga kababayan. Pinangalanan po niya yan. At syempre po, meron pong ebidensya ang Senator Marcoleta na yung nagbabanta at sinasabi na kailangan magbanggit ka ng pangalan ng senador na involved dyan sa flood control. Nagkatotoo po yun dahil nga doon sa pananakot na iko-contempt siya. At yun mismo ay galing sa abogado ng Diskaya, mga tambay. Grabe, no? Ganyan po talaga, mga kabayan. Pagka po meron po pinagtatakpan ang mga politiko, ay kailangan po gumawa sila ng paraan para po ang iba ang mapanagot nito. Dahil pare-parehas naman po kumikita ang mga politiko. Yung iba po kumikita sanay sa maliit, pero yung iba naman hindi sanay sa malaki. Hindi sanay sa maliit. Kaya po sobrang laki naman po ang sa kanila. Dahil ang lakaran po dyan, yung sinasabi ni Mayor Magalong, ang pinakatimawa at pinakagrabing magnakaw daw po dyan ay yung kumukolekta ng 70% at 30% na lang ang natitira sa proyekto sa pagawain. Yung 70% ay pinaghahati-hatian na po ng mga magnanakaw at timawa at greedy sa pera, mga kababayan, ng mga politiko. Yan po. Kaya po dito po, mga tambay, ay sinasabi po ni Senator Marcoleta na kailangan pong imbestigahan at kunin po ang lahat ng information dito po kay Yuse Cabral. Napaka-importante po na malaman po lahat po ng mga nakakausap, katransaksyon ni Yuse Cabral. Napaka-importante po yan kasi dyan po matutuklasan lahat ng mga politiko na involved dyan kay Yuse Cabral. Yung mga nakikipag-usap, mga nagme-messages, yung mga nagte-text, at yung mga, siyempre, merong mga under the table yan. At kailangan po talagang malalim na investigasyon dyan, lalong-lalo po kay Yuse Cabral. At siyempre, isama na rin po dapat dyan ang isang secretary. Kasi Yusek lang po ito eh. Di ba? Under po ito ng secretary na katulad po ni Secretary Bonoan. Dapat po laliman po ang investigasyon dyan. At dyan po tutukuyin dahil ang accountability po, ang pinakamalaking accountability po ay sa Pangulo. Yan po ang Pangulo. Siya po dapat ang nagbabantay at siyempre po pinoprotektahan po sana ng Pangulo ang lalong-lalo po ang pera ng taong bayan. Lalong-lalo sa mga proyekto na ito, mga kababayan. Kaya po, ang accountability po ng mga problema na ito ay number 1 po sa Pangulo, sa Secretary ng DPWH, at syempre po, pagdating naman po sa Kongreso, ay dapat din po managot ang mga demonyong yan umano. Dahil po mga timawa, grabe pong magnakaw, mamorsyento ng ubod ng laki. Namumorsyento ka na. Mga babayan, namumorsyento ka na. Ayaw nyo pang ayusin ang trabaho. Palibase, walang batas. Wala kasing batas eh. Hindi naman po nila tatanggalin yan eh. Halimbawa, gagawa po sila ng batas na ang makukuha lang nila sa gobyerno ay sweldo lang. Hindi po papayag yung mga yan. Dahil nga po mga timawa at greedy at grabe po kasakim sa pera umano ng mga yan. Hindi po papayag yan na magkaroon po ng batas. Magkaroon po ng batas at sila gagawa ng batas na ang mga politiko sa ating bansa ay hanggang sweldo lamang. Sweldo, allowance, hanggang doon lamang. Hindi po papayag yan, mga kabayan. Hindi po ba? Samantalang ang mga ibang lingkod bayan, katulad po ng mga men in uniform, sweldo, allowance. Ganun lang po ang paglilingkod nila sa gobyerno. Pero ang mga politiko, papayag po ba yan? Na sweldo at allowance lang ang ibibigay po ng gobyerno dyan, ng taong bayan?
ng taxpayer? Hindi po. Kasi nakasanayan na po ng mga hayop na yan umano ang isang damukal na easy money sa taong bayan at sa kabang yaman ng mga Pilipino. Easy money kasi walang batas. Walang batas, walang matibay na batas na magpaparusa sa kanila. Dahil wala naman pong bitay para sa mga magnanakaw na mga politiko at siyempre po sa ahensya ng gobyerno. Wala eh. Wala po. Marupok na marupok po ang batas po para sa mga lingkod bayan, sa mga politiko sa ating bansa. Kaya po, sanay na po sila at dahil kayang-kaya nilang lusutan. Kayang-kaya po kasi nilang lusutan ang batas. Unang-una, ang batas po sa atin, pagka po ikaw ay sobrang powerful at napakayaman mo na, karamihan po ay natatapalan yata ang mga nasa justice system natin. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At ang nakikita naman po natin sa talagang realidad ng ating bansa, pagka mayaman ka at politiko ka, iba ang parusa sa iyo. Karamihan po ay nasaan ka? House arrest, hospital arrest. Pagka naman na medyo mahina kang konti, nandun ka lang kinukulong sa krami. Sa Camp Krami ka nakakulong. Pagka medyo ayaw kang payagan sa hospital arrest at sa house arrest, doon ka dadalhin sa krami. Naka-air condition ka pa yata. Ganyan po pagka popular at mayaman at politiko, ganyan po ang kulungan nila. Pero pagka mahirap, mga kabayan, ang kulungan natin, Muntinlupa. At yung sinasabi pong nandyan sa Manila City Jail at Provincial Jail at kung saan-saan pang City Jail, dyan po tayong may hirap. Pero pagka sila'y magnakaw ka nga lang na sinasabing manok. Nagnakaw ka ng manok sa kapitbahay mo, makukulong ka na . Di ba? Madali kang makulong. Pero ang mga politiko, ang ninanakaw po ay bilyon-bilyon, trilyon, daan-daang milyon, mga kabayan. Naangisi pa. Masayang-masaya pa, mga kabayan. At ano lang po ang sasabihin nila kahit po sila'y nagnakaw na? Ano po sasabihin nila? Malinis sila. Kailanman ay hindi kami nagnakaw. Hindi po ba? Malinis silang politiko. Ganyan po. Kaya wala pong nakukulong na politiko dahil lahat po sila'y malinis. Una-una, walang batas. At sino mag-iimbestiga sa kanila? Sige nga, dahil pati mismo yung nag-iimbestiga sa kanila, ay magnanakaw din, umano. Kaya nga po, ang the best po para mawala ang korupsyon, komento ni Kamanong, tanggalin mo ang korupsyon. I-abolish mo. Yan ang the best yan. I-abolish mo silang lahat. At magtatag ka ng bago. Hindi po ba? At ayusin mo ang gobyerno. Kasi hindi naman po titino yan . Kahit po ano ang gawing investigasyon ni Senator Marcoleta, hindi po titino ang gobyerno. Dahil nga po korap. Korap po magmula sa taas. Lalo-lalo po pagka korap ang puno, korap na po lahat yan hanggang baba. Hindi po ba? Hindi po ba nangyayari ngayon sa ating bansa yan? Mawawala lang ang korupsyon pagka po yan na inabolis mo na lahat at magtayo ka at ayusin mo ng bago ang bansa. Pero kung hindi po mangyayari yan, patuloy lang po yan. Para pong cancer yan. Cancer na wala na pong lunas kahit anong gawin mo operasyon, kahit anong gawin mong pag-inom ng gamot, ganyan po ang korupsyon sa atin. Parang cancer, mga tambay. Wala na pong lunas. Ibang klase po. Magiging lunas lang po yan pagka pinatay mo na yung cancer kasama nung may cancer. Hindi po ba? Kasi ganyan po gobyerno natin ngayon . Kaya nga po yung sinasabi ni Senator Marcoleta, totoo po yun . Mga kandidato na kayo sa impyerno. Mga kandidato na kayo sa impyerno, mga kabayan. Sana kung talagang merong matino pang politiko sa atin, kahit nga po sabihin natin ang pamilya Duterte, kahit po ang Vice President, kung talagang lilinisin mo ang korupsyon, mga kabayan, at talagang lilinisin mo, talagang una-una mong gagawin yan, yung mga batas na importante sa panahon natin ngayon. Ano po yon? Pulburon testing. Napaka-importante po ngayon yan. Dahil marami pong nakakapasok ngayon sa politika at lingkod bayan, mga kabayan, sa gobyerno na gumagamit po ng pulburon. Hindi po ba? At pangalawa po, siyempre po,
yung bitay para sa mga politiko at sa sangay ng gobyerno. Sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, napaka-importante po yan. Bitay para sa kanila. At syempre po, hindi naman po mangyayari, komento ko lang po, tanggalin na po lahat ang budget sa kanila. Swelduhan lang po lahat sila. Sweldo, allowance. Kung magkano po ang sweldo ng isang congressman, senador, ganun lang po. Wala na po sila. Dapat hawakan pang iba na mga extraordinary katulad po ng MOOE. Napakarami po yan. Mababawasan po malaking korupsyon yan. Kasi hindi mo naman maya-abolish yan. Ma-abolish mo lang po yan, yung Kongreso at Senado, pagka po pumasok na po ang men in uniform. Hindi po ba? Diyan lang po mangyayari yan. Katulad po nung nangyari na napatalsik po ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na bago po ang ating konstitusyon. Kaya nga po napalitan ng 1987 konstitusyon. Di po ba? Mababago lang po yan. Kung mangyayari po nung nangyari po noon. Magiging, yung sinasabi ko nga po, 2025 konstitusyon na. Di po ba? Kaya lang, malabo pa yata sa sabaw ng pusit yan. Dahil pati po ang men in uniform natin ngayon ay wala po tayong nakikita na nagsasalita man at kinukundina ang malawakang korupsyon sa ating bansa. At pati ang mga politiko ay hindi po natin sila nakikitaan na sila po ay nagre-react man lang o nagsasalita na grabe ang ginagawa ng mga politiko na korupsyon dahil napapatunayan po yan ng taong bayan. Dahil po sa dami po ng binabudget po nila at nakakautang pa sa labas ng bansa na trilyon-trilyon, wala pong nakitang progresibo ang bansa. Kahirapan po ang nakita ng mga Pilipino. Sobrang kahirapan, nagmamahal ang bilihin, napakamamahal na bayarin natin. At syempre po, laganap na krimen, laganap na mga adiktus, pulburon, pati po ang puwersa ng makakaliwa ay lumakas, nakapasok na po sa Kongreso, nakapasok na po sa Senado, at meron na rin po sa Malacanang umano. At syempre po, ang puwersa ng oligarkiya ay lumakas na naman po umano. Malakas na sila, lalo pang lumakas dahil nagkampi-kampi na po sila umano. Kaya po mga kabayan, tingnan po natin. Dahil alam naman po natin ang pagpalit po ng liderato ng Senado ay meron po yan maraming tanong. Maraming tanong. Dahil unang-una, ang pumalit po na Senate President nung impeachment ng Vice President sa Senado ay yan po ay pumapabor sa impeachment ng Vice President. Ganon din po si Senator Lacson na pumapabor po sila na matuloy ang impeachment. Lahat po yan, lahat po halos sila ay pumapabor, mga kababayan. Sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan at mga Tulfo Brothers ay pumapabor po yan. At ngayon po ay Senate President na po ang pumapabor sa impeachment ng Vice President. Kaya po, kung mag-iisip ka, ay pwede po nilang gawin yan dahil sila na po ang Senate President. Pwede nilang buksan, lalong-lalo po yung sinasabing sa February ay pwede naman po silang maghain ng impeachment sa Vice President. Dahil gagawin po nila talaga yan. Dahil protection po nila yan. Dahil sa dami ng nalalaman ng Vice President sa korupsyon sa ating bansa at meron siyang maraming hawak na nakatibayan, patunay, kaya nga po hindi nila maidemanda yan, mga kabayan, kaya hindi po nila magustuhan maging presidente yan dahil systematic po ang ginawa nilang korupsyon sa 19 Congress at sa binagoong Pilipinas. Kaya po, nasayang lang po. Tingnan po natin, dahil yung ginawa po nilang pagpapalit, bakit ka nagpalit kung maayos naman po ang investigasyon? Ano po ibig sabihin yan? Baka kailangan may proteksyonan. Dahil mismo si Senator Marcoleta ay nagsasabi na sana ay matukoy lahat. Lahat-lahat. Walang po proteksyonan. Matukoy lahat. Ngayon, kaya bang gawin ito ng isang Senador Lacson at ng isang Senate President na wala po silang papaboran at po proteksyonan? Na sila na ngayon ang humawak, mga kababayan, malaking question po yan. Yung pagkakapanalo nga lang nila, malaking question na po yan.
sa taong bayan? Di ba? Dahil kino-question po ang pagkapanalo nila. Isa yan sa malaking tanong po ng taong bayan. Paano ka nanalo na halos buong Mindanao ay hindi nagtitiwala sa inyo? Di ba? At napakarami pong questionable sa COMELEC din. Na napakarami pong mga overvote, mga boto na hindi binilang, mga boto na iba ang lumalabas sa mga binoto ng Pilipino. Napakarami po yan. Pati nga mga OFW natin. Nakaranas po yan. Nakaranas yan. Hindi po ba? Naidagdag lang po natin. Dahil po ngayon systematic na systematic, sila. At yung sinasabi nga po na yung presidente ay tinututukan ng korupsyon sa kanyang gobyerno, malabo po sa sabaw ng pusit yan. Kung totoong tututo ka sa korupsyon ng gobyerno, hindi mo tatanggalin ang PACC. Ang tumutugis sa korupsyon sa mga politiko, korap. Sa mga ahensya ng gobyernong korap. Tinanggal mo, inabolis mo. At kung totoo na ikaw ay talagang galit ka sa korupsyon, bakit nung sinabi ng Vice President na laganap na Mr. President ang korupsyon sa gobyerno mo, 2023 pa lang at 2024 sinabi na sa'yo. Pero hindi mo siya inaksyonan. Ngayon, kung kailan natuklasan ng taong bayan dahil inilubog kami sa baha, ngayon ka ngayon nagsasalita na parang kay galing-galing mo, umaksyon na pananagutin mo lahat ang involved dito. Mapapanagot mo ba ang pinsan mo? Kaya mo bang panagutin ang pinsan mo na ugat umano ng korupsyon? Kauna-unahan? Sige nga. Kung talagang matino kang presidente, yung sinasabi ng Vice President, isang araw lang, kaya mo na silang pangalanan lahat. Lahat ng mga involved, politiko riyan. Pero wala kang binabanggit ni isa. Ganyan kakagaling na presidente, mga kababayan. Kaya po, mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. Mabuhay po kayo. At talagang ganun po. Dahil lang politika po sa atin, magmula po nung pumasok ang binagawang Pilipinas, grabe na po ang pamumulitika nila. Diyan naman po talaga tayo dinala mga kababayan. Dinala po tayo ng binagawang Pilipinas sa kanilang paglilingkod na mahigit 3 taon. Hanggang ngayon, dire-diretso sa grabing pamumulitika. Sobrang grabing pamumulitika at korupsyon. Yan po ang kanilang legasiya na binigay po sa atin. Mahigit 3 taong pamumulitika at korupsyon. Legasiya po nila yan. At pagdating naman po sa pera, ay napakalaki po ng napupunta sa kanila. Lalo-lalo po ang mga budget ng mga yan. At katunayan nga po, di ba, na-vlog na natin, ang proposed budget ng Office of the President ay hindi po bababa sa 27.3 billion pesos ang opisina ng presidente. Pero wala po siyang alam sa korupsyon. Kaya nga nagtatanong yan Thank you po mga tambay. Yan po, kinumentuhan po natin ang pahayag po ni Senator Marcoleta na siya po'y nangihinayang sa nangyari. Siyempre po, matutukoy na po sana lahat sa kanyang pag-iimbestiga. Kaya lang po, bigla pong nagbago, mga bayan, dahil kailangan may proteksyonan po yata talaga. Ganyan po talaga. Pagka masama ang gobyerno, magkakaroon po ng takipan yan. Hindi po ba? At siyempre po, yan po ang iniwan ni Senator Marcoleta. Napakarami nyo. Isang damukal na kayo na kandidato sa impyerno. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po sa ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod, thank you po. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kabayan. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At maingatan po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At yung panalangin po natin mga kabayan sa pamilya Duterte, sa ating Vice President na maingatan po siya. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po at mailayo sa kapahamakan at makabalik po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan mga kababayan at makabalik sa ating bansa sa lalong mabilis. At siyempre po, ganoon din po mga kababayan, tayo po ay manalangin at magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambahayanan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.